Everyone, this is Kijibo Vlogs, a Filipino actor based here in Kingdom, Saudi Arabia, and welcome back to my channel. Agad-agad gawa natin reaction video on Barda compilation because why not? So once I get longer, ano to? Tampuhan ang proof na may something talaga. Sige nga, gawa natin itong reaction video. Sa gitna ng mga spekulasyon ng tampuhan sa pagitan ni Barbie Forteza at si David Licauco. Ang boses ni Isang Rosmar. viral video mula sa World Egg Day at McDo. Ang naging viral at sentro ng fan analysis. Matapos mapanood ng fans ang eksenang hinila ni Alden Richards si Barbie Forteza para sa group photo, ngunit mas pinili ni Barbie na tumabi kay David Licauco. Isang kilos na agad nagpasiklab ng kilig at tanong mula sa Barda fans. Sa naturang video, makikitang si Alden ay masayang kinukulit si Barbie para tumabi sa kanya sa picture taking. Ngunit sa huling sandali, lumapit si Barbie kay David, at saglit siyang humawak sa braso nito, isang kilos na agad napansin ng mga Barda loyalists. Ang mas nakakakilig at nakakaintriga, hinilaman ni Alden si Barbie, pero mas pinili niyang tumabi kay David. May kilig pa rin, bahagya pang hinawakan ni Barbie si David, hindi gumanti ng hawak si David, at tila nahiya habang nakangiti lang sa tabi ni Barbie. Kung may tampuhan man, parang unti-unti nang natutunaw. Which is true sa din ikalawang naman. picture taking, Actually, totoo din mapapansin ang bahagyang pagsandal ni Barbie kay David, na tila natural at hindi scripted. Kaso nga para lang, sa maraming fans, ang simpleng tinanggihan kilos ni ni Barbie ay may silent meaning. Pinili pa rin si David sa kabila ng kulitan kay Alden. Hinawakan si David bilang subtle gesture of comfort or connection. David's reaction tahimik, nahihiya, pero may ngiti nagpapahiwatig ng genuine emotion. Ang eksenang ito ay tila silent confirmation na may connection pa rin sa pagitan ng dalawa, hindi man lantaran ang kilig, ramdam ito sa mga maliliit na kilos, at para sa fans, iyon ang tunay na Barda magic. Yun yung genuine, hindi pilit. Batay sa mga obserbasyon ng fans sa World Egg Day event ng McDo, maraming senyales ang nagpapahiwatig na may something sa pagitan ni Barbie at David. Kahit pa may sinasabing tampuhan, mapapansin ang pagiging makulit ni Alden kay Barbie. Alam ko yan. Tila may alam si Alden sa nangyayari sa Meron Barda. talaga, ilang beses niya na ba? Ang kanyang kakulitan kay Barbie ay parang effort para pasayahin ito, dahil nga sa hindi nito pagpansin kay David. Isang kilos na lalo pang nagpainit ng usapan. Yung talaga yung pinipili talaga ni David. Hindi magtatampo kung walang pakialam. Para sa fans, ang pag-iiwasan ay maaaring senyales ng malalim na samahan, na hindi laging nakikita sa harap ng kamera. Kung may tampuhan, ibig sabihin may pananggagalingan, may care, may connection. Alam mo, hindi sila ang ganda niya. Sinasabi niya lahat na nasa utak ko, yung tipong hindi ko naman sabi-sabi. Totoo nga naman talaga. Hindi magtatampo kung walang pakialam. Right? Walang tampuhan kung walang pakialam. Papansinan, pero ramdam mo yung tension. Hindi yan basta-basta. Ang mga hindi sinasabi ay kadalasang mas malalim kaysa sa mga ipinapakita. Totoo! Totoo! Kahit yung mga pa-holding hands, walang effect. Sabi ko nga sa inyo, di ba? Mas kinikilig pa ako sa titigan nila kaysa sa holding hands na nakikita natin. Na alam mo namang, Diyos ko dahi! Ayoko na lang para sa fans, ang tampuhan ay hindi senyales ng pagtatapos, kundi patunay na may tunay na damdamin sa pagitan ng dalawa. The point. Kasi sarap ng Tradis Joe na biscotti. Sarap. Sarap pala nito. Tahimik na titigan, sulyap, sa kabila ng hindi pagpapansinan, Divine, sabay pa rin silang lumabas. May mga sulyap si David kay Barbie, at may hawak si Barbie sa braso ni David kahit saglit lang. Si Barbie at David, sinatak kasi ng lalaki din. pero sa mata din ng lalaki. May damdaming hindi si Barbie. Medyo funny sa akin itong interview na ito. Kasi diba, nalalabas niya. Eto na, nagsasalita na si Ma'am Barda United. Hinihintay ka talaga kita, ma'am, na magsalita. Sige nga, magpakilala ka, Ma'am Barda United. That yung relationship nila ni Barbie has progressed to, meeting the parents.
na cozy na sila at intimate na sila to the point na meet the parents. Very tricky because ang tanong sa kanya is, pinakilala ka na ba sa parents? Pero ang sagot niya, na-meet niya na ang parents sa taping. Ang laki ng pinagkaiba. Difference noon sa pinakilala. Pinakilala. Tama. Ang laking difference sa pinakilala kaysa sa na-meet. Kasi every one of us pwedeng ma-meet. Accidentally, intentionally, pwedeng ma-meet. Pero pag pinakilala, iba yun. And meet the parents sa bahay. Ang na-meet is unintentional. Ang pinakilala is intentional. Gets niyo ba yun? Sa taping lang pala. Naturalmente po, mamimit niya yung parents ni Barbie sa taping kasi sinusundo siya ni Papa Tony. And Mama Amy doesn't, go to Barbie's taping anyway because, hindi niya nakagawian. So, most likely si Papa Tony lang yung na-meet niya kasi in-unfollow nga siya ng mami, di ba? Tsaka ng kapatid, tsaka ni Papa Tony. So, what is this guy ba talaga? He's making ba talaga before tapos in-unfollow? There's, ba yun? that the relationship with Barbie has progressed. Then, tapos, pagdating sa tanong na, are you spending Christmas with Barbie? Di ba hindi? He will go to Hong Kong. So, ibig sabihin, wala siyang plano for Barbie this Christmas, di ba? It's so misleading. He's making it appear na nag-meet the parents na they're that close na, when in fact, nagkita lang sa taping. Naturalmente, alangan naman, hindi ka pakilala ni Barbie sa parents niya. Kung sinundo siya, di ba? Parang pinalalabas niya na big thing na yung kanilang... Ngayon sinasabi ko sa inyo, na kung si Mami Eden niya sinasabi na hindi pa niya na-meet si Barbie. Yung totoong Loki, kahit ang parents mo sabi hindi pa na-meet ang Barbie, totoo ba, Mami Eden? Kahit binilhan mo na kung ano-ano si Barbie. Charis! Di ba? Kahit may mga resibo na na-meet nila si Barbie, hindi pa din na-meet si Barbie. Kasi nga Loki nga ni... Tapos ito naman, si Jameson, lantaran talaga. Na oo, na-meet niya. Akala niya naman siguro talaga may ibig sabihin yung pag-meet. Charis! Relationship na it has already gone to that intimate level of introducing parents. Tapos, syempre, nung nag-FS sila sa Angeles, pinakilala yung nanay at yung lola, di ba? So, pero yung tatay, hindi pa. At nung tinanong siya kung na-meet niya na ang lola ni Barbie, umiling siya. Tapos, nung tinanong siya kung na-meet na yung nanay niya, syempre, nung nag-FS sa Angeles, na-meet na niya. What I'm saying is, itong guy na to, ang dami niyang gustong palabasin na yung relationship niya kay Barbie is already on the higher level or next level. Pero napaka-scripted at showbiz po ng mga sagot niya. Yung very standard like we're enjoying each other's company, what you see it was you get, what you see is what you get. Tapos and then pagdating naman sa pag tinanong siya, nasang level na ba? We're still in the getting to know you stage. We are still, having fun and getting to know you. And wala pa, it's too early. It's so misleading and contradicting and masyadong paasa. Scripted and, showbiz. When actually, fan service lang. Diba? Bumaba na nga ang presidente ng fan club mo Tapos sinabi na ng manager mo na fan service lang. Diba po? Natatawa talaga ako yung presidente nila bumaba. Super low-key and that's how we want it. Super low-key. Pero panay pa interview mo. Pwede namang mag-decline ka. Yung respecting Barbie has nothing to do with you. But you don't. Exactly. Panay pa interview mo. Totoo. Diba? Super low-key. Ang dami-dami mong sinasabi. Ang dami-daming mong gustong palabasin. Parang sinasabi mong, that's how we want it. What do you mean? Are you saying that you and Barbie agreed na ganyan? Are you saying Barbie agreed to that? Really? I don't know because Barbie has not said a single thing. And until she does, hindi ako convinced na
medyo talagang kayo na, diba? Tsaka yung sinasabi mo na, what you see is what you get. Mami, walang Kung sila. Sinasabi ko kinikilig ba sa'yo. kung kinikilig kayo, Walang sila. then, you know, that's nice. Sabi niya, if you like that picture, then so be it. So, ano yan? Palabas ng lahat. Diba? Tapos, pagtatanungin ko, ikaw ba kinikilig? Ang sagot mo, what do you think? Diba? Pagkatapos mong gamitin si Barbie, ni hindi mo man lang siya panindigan. By saying na kinikilig ka rin. Bakit? What do you think? Dapat sabi mo kinikilig ka rin. I mean, you may be a nice guy and all, but, you know, I think Barbie deserves someone who has a plan for her. Yung papanindigan siya at hindi yung gagamitin lang siya. Diba? Panindigan mo rin. Kasi, after all, ang laki ng pakinabang mo. Naka-free shoutout ka pa. Naka-free publicity ka pa sa Cup of Joe. Naka-disappoint lang. Kasi parang, you know, sana hindi na lang siya mag-showbiz. Ang daming chika pala. Di mo man pwedeng sabihin na fan service. At least just say you're just friends. Huwag ka na magpaasa na there's something more. Sana wag nang gamitin si Barbie. Gamit na kasi. Sana nga po. Pwede namang no comment. Pero ang nangyayari kasi, panay salita mo. Anong super low-key dyan? Tapos, panay pa-interview mo pa kahit na wala naman si Barbie do sa movie mo. Hindi naman siya part ng movie. So, what does that mean? It means you're riding the wave of her fame and her, you know, her mileage. You're parang sharing sa limelight niya, 'di ba? Or, you know, taking advantage of your, you know, so-called Naku, Barya United, Madam Inertia. relationship. Mapupuksa ka na naman itong dugong aso. Charis. Kasi bakit dinidiscuss mo pa si Barbie? Bakit ka pa sagot ng mga tanong kay Barbie? Yun na nga eh. Yan din yung tanong ko actually. Panay pa din yung discuss niya talaga kay Barbie. Sa totoo Hindi naman lang. siya part ng movie mo. Yun lang ang nakaka-disappoint sa'yo. Diba ay tapos na pala. Anyways, that is our for today sa video. This is KJ Vlogs. See you on my next vlog. Bye!